mga boses ay sabay-sabay na umaling-awngaw sa loob ng maliit na staff house sa gilid ng Bahay Pag-asa Senior Care Home. Para kay Ara Malaya, ang bilang na iyon ay hindi lang simula ng isang laro. Iyon ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamatinding laban sa bawat araw niya. 2, 1, takbo! Sigaw ni Aaron, ang pinakamakulit sa 5, at kasunod nyon ay ang ragasa ng maliliit na mga paa sa sahig na gawa sa kahoy. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ara habang mabilis na binabaliktad ang itlog sa kawali. Amoy ng sinangag at hotdog ang nangingibabaw sa hangin, pero dinaig iyon ng ingay at tawanan na para bang may isang buong barangay sa loob ng kanilang munting tahanan. Napangiti siya. Ito ang kanyang umaga, 5 taon na. Isang magulo, maingay, at nakakapagod na umaga. Pero ito rin ang umagang hindi niya ipagpapalit sa kahit anong katahimikan sa mundo. "Andre! Ang medyas mo! Hindi na naman magkapares!" sabi niya, habang sinasandok ang kanin. "Okay lang yan, Mama! Para unique!" sagot ng matalinong si Andre habang inaayos ang salamin sa mata. "Mama! Si Anton! Inubos yung gatas ko!" sumbong ni Ayla, ang kaisa-isang prinsesa at bunso sa magkakapatid na may namumuong luha sa mga mata. "Hindi konti lang!" pagtatanggol ni Anton sa sarili habang may bakas pa ng gatas sa gilid ng kanyang bibig. Si Angelo, ang pinakatahimik, ay nasa isang sulok lang at nagbabasa na ng libro. Napailing na lang si Ara. Isang buntong hininga na puno ng pagod, pero kasunod noon ay isang ngiti na puno ng pagmamahal. 5 anak. Quintuplets, ang kanyang 5 himala. Ang kanyang 5 dahilan para lumaban. Sa isang iglap, para siyang octopus na may 8 braso. Isang kamay ang nagpupunas ng bibig ni Anton. Ang isa'y nagsusuklay sa buhok ni Ayla. Isang paa ang sumisipa sa nakakalat na laruan para walang madisgrasya, habang ang mga mata niya'y nakatingin sa relo sa dingding. Malilate na sila! Malilate, gaya ng dati. Matapos ang 10 minuto ng sigawan, habulan, at pakiusapan, sa wakas ay naihanda na niya ang lahat. Nakatayo silang 5 sa harap ng pinto, malinis, nakabihis, at handa nang pumasok sa eskwela. Ang gulo kanina ay napalitan ng 5 maliliit na anghel na nakangiti sa kanya. "Bye, Mama!" sabay-sabay nilang sabi. "I love you, mga anak!" sagot niya, habang hinahalikan sila isa-isa sa noo. "Makinig kay teacher, ha?" Tinanguan niya ang service driver na naghihintay sa labas. Habang papalayo ang school van, kumaway siya hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. At doon, sa wakas, bumagsak ang katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikan na nagbibigay ginhawa. Ito ang katahimikang nagpapaalala sa kanya na mag-isa lang siya. Pumasok siya sa loob ng bahay at napabuntong hininga nang makita ang resulta ng gyera kaninang umaga. Mga unan sa sahig, mga piraso ng tinapay sa ilalim ng mesa, at isang baso ng gatas na natapon malapit sa lababo. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang pagliligpit. Ito ang kanyang routine. Pagkaalis ng mga bata, aayusin niya ang bahay bago siya pumasok sa kanyang duty bilang nurse sa Bahay Pag-asa. Ang trabahong ito at ang libreng tirahan ang bumubuhay sa kanila. Nasa kalagitnaan siya ng pagpupunas ng sahig ng may kumatok. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Si Aling Nita, ang matagal ng manager ng Bahay Pag-asa. "Ara, Hija!" bati nito. May dala itong ngiti, pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. May kakaiba sa kilos nito,
isang pag-aalangan na hindi niya karaniwang nakikita. "Aling Nita, tuloy po kayo. Pasensya na po sa gulo," sabi ni Ara. "Huwag mo nang intindihin yan," sabi ni Aling Nita, iwinawagayway ang isang kamay. "May pinabibigay lang sa'yo, galing sa bagong may-ari." Iniabot nito ang isang kulay cream na sobre. Mabigat ito at mukhang opisyal. Ang pangalan niya ay nakatype ng maayos sa harap, Miss Ara Malaya. Naramdaman ni Ara ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. "Bagong may-ari po?" Tumango si Aling Nita, umiiwas ng tingin. Naibenta na ang bahay Pag-asa noong 1 buwan. Ngayon lang nagpakilala ang bagong may-ari. Si Mr. Leo de Alva daw ang pangalan. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang sulat. Isang simpleng sobre, pero parang may bigat ito ng buong mundo. Nagpaalam si Aling Nita at naiwan siyang nakatayo sa may pinto. Hawak ang sulat na parang isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ito. Hinila niya ang makapal na papel sa loob. Mga salitang nakatype, walang emosyon, malamig. Sinimulan niyang basahin. "Dear Miss Malaya, pinapaalam po namin sa inyo bilang kinatawan ng bagong pamunuan ng Bahay Pag-asa Senior Care Home na kailangan na po ninyong lisanin ang staff house na inyong tinitirhan." Napahinto sa paghinga si Ara. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ipagpatuloy ang pagbabasa. Sa loob ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng sulat na ito. Ang desisyon na ito ay base sa mga reklamong natanggap namin tungkol sa sobrang ingay na nagdudulot ng istorbo sa mga residente nating senior citizens. Ingay, istorbo. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang tinutukoy nila ay ang kanyang mga anak, ang tawanan nila, ang mga laro nila, ang musika ng kanyang buhay. Hindi niya namalayan na nabitawan na niya ang sulat. Lumipad ito sa sahig, pero ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. 30 araw. Saan sila pupunta? Paano ang mga bata? Ang trabaho niya? Napaupo siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat na laruan. Ang bahay na puno ng buhay kanina ay biglang naging isang selda. Ang 4 na sulok nito ay unti-unting lumiliit, dinudurog siya. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kanyang 5 anghel, naupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Ang tahimik na paghinga ng mga bata ang tanging maririnig. Pinulot niya ang sulat mula sa ibabaw ng mesa at binasa itong muli. Baka nagkamali lang siya ng basa. Baka panaginip lang ang lahat. Pero naroon pa rin ang mga salita. Malamig, pinal. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, na sinundan pa ng isa. Walang tunog. Ayaw niyang magising ang mga anak niya. Ayaw niyang makita nila siyang ganito. Wasak at walang magawa. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa katahimikan. Ang ugong ng isang marangyang makina ng sasakyan. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang staff house. Sumilip si Ara sa bintana. Ang matatalim na ilaw ng kotse ay tumagos sa manipis na kurtina, pansamantalang bumulag sa kanya. Isang itim at makintab na sasakyan na hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Bumukas ang pinto sa driver's side. Unang bumaba ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Sumunod ang isang katawan na may perpektong tindig, balot sa isang eleganteng business suit. Hindi makita ni Ara ang mukha ng lalaki dahil sa dilim. Pero may isang bagay sa tindig nito, sa paraan ng pagkilos nito, na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran.
Humakbang ang lalaki papalapit, patungo sa liwanag na nagmumula sa poste sa di kalayuan. Sa bawat hakbang nito, parang may martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. At nang tuluyan na itong matamaan ng ilaw, napasinghap si Ara. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang mukhang iyon. Ang mukhang sinubukan niyang kalimutan sa loob ng 5 taon. Ang mukhang nagdulot sa kanya ng sukdulang saya at ng pinakamatinding sakit. Si David. Si David Imperial. Parang yelo ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Nakatayo si David Imperial sa labas ng kanyang pinto. Ilang metro lang ang layo, pero para itong isang multo mula sa pinakamalalim na bangungot na biglang nagkatawang tao. Ang 5 taon na sinubukan niyang maghilom ay biglang naglaho. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong, ang lahat ng pait. Bago pa man siya makakilos o makapag-isip, kumatok na ito sa pinto. 3 marahan at kontroladong katok. Parang katulad pa rin ng dati. Laging kalmado, laging kontrolado. Napalunok si Ara. Anong ginagawa niya dito? Paano niya nalaman? Sumunod ulit ang 3 katok, mas malakas na ngayon. Ara, alam kong nandyan ka. Ang boses niya. Mas malalim ngayon, mas may awtoridad. Hindi na ito ang boses ng binatang nangako sa kanya nang walang hanggan sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang boses ng isang estranghero. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Kailangan niyang harapin ito. Para sa mga anak niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sapat lang para makita siya. Nakatayo si David doon, perpekto sa kanyang suot na suit. Ang buhok ay maayos na nakagilid, ang muka ay mas matipuno ngayon. Ang mga mata niya, iyon pa rin ang mga matang minsan ng naging mundo niya. Pero ngayon, malamig ang mga iyon, tila sinusuri siya. Ara, sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang taong nakakuha ng gusto niya. You look tired. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Napatingin siya sa sarili niyang suot, isang lumang t-shirt at pajama. Ang buhok niya'y magulo. Ang mukha niya'y bakas ang pagod at pag-iyak. Habang siya, heto, mukhang galing sa isang business meeting. Hindi siya sumagot. Ipinako niya ang kanyang tingin dito. Hinahayaang ang katahimikan ang maging panangga niya. Pwede ba akong pumasok? Tanong ni David, na para bang may karapatan siyang magtanong. Anong kailangan mo, David? Diretsang tanong ni Ara. Malamig ang boses. Hindi niya ito papasukin. Ang bahay na ito, gaano man kaliit, ay teritoryo niya. Santuwaryo ng kanyang mga anak. Ang ngiti ni David ay bahagyang nawala. Direkta ka pa rin pala tulad ng dati. Humakbang ito ng isa at napaatras naman si Ara. Nabalitaan ko ang sitwasyon mo dito, sabi niya. Ang mga matay lumibot sa paligid, sa lumang pintura ng bahay, sa mga gasgas sa pinto. At tungkol sa mga bata, nanigas si Ara. Ang mga bata. Wala kang pakialam sa kanila, madiin niyang sabi. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni David. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nakita ni Ara ang isang kislap ng dating David. Isang kislap ng pagsisisi. Pero nawala rin iyon agad, napalitan ng isang kalkuladong ekspresyon. Ara, pakinggan mo ako! Nandito ako para tumulong, sabi nito sa malumanay na boses. Alam kong nahihirapan ka. Mag-isang itaguyod ang 5. Hindi biro yon. Ako na ang ama. May responsibilidad ako. Halos matawa si Ara sa narinig niya. Responsibilidad? Saan nanggaling ang salitang iyon 5 taon na ang nakalipas?
Responsibilidad? Ulit niya puno ng sarkasmo. Nasaan ang responsibilidad na yon noong sinabi ko sa iyong buntis ako? Nasaan yon noong umiiyak akong nagmamakaawa sa iyo na huwag mo akong iwan? Ang mga salita ay lumabas na lang sa bibig niya, dala ng galit na matagal na niyang kinimkim. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Ang malamig niyang pagtanggi. Ang mga salitang binitiwan niya na parang basura lang ang dinadala niya sa sinapupunan niya. Yan ang problema mo, Ara, hindi akin. Ang mga salitang iyon ay nakatatak pa rin sa puso niya. Hindi nakasagot si David. Nag-iwas siya ng tingin. I was young, confused. Nagkamali ako, inaamin ko. Nagkamali? Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang boses. Iniwan mo ako, David. Iniwan mo akong mag-isa. Kaya huwag na huwag mong gagamitin ang salitang responsibilidad sa akin ngayon. Tumingin ulit si David sa kanya at ngayon wala nang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Napalitan iyon ng pagiging seryoso, ng pagiging isang negosyante. Kung ganoon pag-usapan natin kung ano ang makakabuti para sa mga bata, sabi nito. Mayaman ako ngayon, Ara. May asawa na ako. Maibibigay ko sa kanila ang buhay na hindi mo kayang ibigay. Magandang bahay, pinakamahusay na eskwelahan, lahat ng laruan na gugustuhin nila. Ang bawat salita ay parang sampal. Para siyang nasa isang transaksyon. Ipinapamukha sa kanya na hindi siya sapat. Hindi nabibili ang pagmamahal, David, at hindi mo rin sila mabibili, sagot ni Ara. Hindi ko sila binibili. Gusto ko silang kunin. Gusto kong makuha ang full custody sa kanila. Doon na gumuho ang mundo ni Ara sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang araw. Hindi lang pala tulong ang alok nito. Gusto nitong kunin ang mga anak niya, ang kanyang buhay. Yang Moscow ka. Hindi! Mariin niyang sabi. Halos pabulong. Hindi! Sila! Mangyayari! Maging praktikal ka, Ara, sabi ni David. Tumaas na ang boses. Saan mo sila dadalhin? Palalayasin ka na dito. Paano mo sila bubuhayin? Mananatili ka na lang bang isang nurse habang buhay? Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay mo sa kanila? Kahit anong klaseng kinabukasan, basta kasama ako. Sigaw ni Ara. Hindi na napigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ako ang ina nila. Ako ang nag-alaga sa kanila sa loob ng 5 taon habang ikaw nagpapakasaya ka sa buhay mo. Tapos na ang pag-uusap na to. Sigaw niya pabalik. Umalis ka na! Umalis ka! Tinulak niya ang pinto para isara, pero mabilis na naiharang ni David ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang maskara ng pagiging kalmado at makatwiran ay tuluyan ng nalaglag. Ang nakikita niya ngayon ay ang mukha ng isang desperadong tao. Ngumiti ito ng malamig. Isang ngiti na nagpadala ng takot sa buong sistema ni Ara. Sa ayaw at sa gusto mo makukuha ko sila. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko, banta nito. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte. Isang mayamang doktor na gustong itama ang pagkakamali niya o isang pobreng nurse na hindi man lang makapagbigay ng sariling bahay para sa mga anak niya. Binitiwan nito ang pinto. Mag-isip ka, Ara. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na gusto mo. Umalis ka na lang ng tahimik. Pero kung lalaban ka, huminto ito at tinitigan siya ng matalim. You will regret this. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang magarang sasakyan, iniwan si Ara na nakatayo doon, nanginginig sa galit at takot. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito, dahan-dahang napaupo sa sahig. Humagulgol siya, hindi na tahimik na pag-iyak, isang malakas at masakit na paghagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga anak, ang kanyang tanging yaman, ang tanging dahilan ng kanyang pag-iral. At ngayon, isang halimaw mula sa nakaraan ang bumalik para kunin ang lahat sa kanya.
Kinabukasan habang hinahatid niya ng tingin ang school service ng mga bata, isang lalaki mula sa isang courier service ang lumapit sa kanya. Iniabot nito ang isa na namang sobre. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento, isang court summon, isang petisyon para sa custody ng kanyang 5 anak, isinampa ni Mr. David Imperial. Nabitiwan niya ang papel. Kasabay noon, isang anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya. Nakatayo sa harap niya ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng formal na damit, may matalim na mga mata, at isang mukhang kasing lamig ng yelo. Hindi niya ito kilala, pero alam niyang hindi ito isang ordinaryong tao. Miss Ara Malaya? Tanong ng lalaki, ang boses ay walang anumang emosyon. Tumangulang si Ara, hindi makapagsalita. Ako si Leo de Alva, pagpapakilala nito. Ang bagong may-ari ng lugar na ito. I'm here to personally make sure that you've received the eviction notice. Para siyang nasa gitna ng 2 naglalakihang pader na unti-unting lumiliit para durugin siya. Sa kanyang kanang kamay ang malamig na papel ng court summon mula kay David. Sa kanyang harapan, ang mas malamig pang titig ni Leo de Alva. Ang isa ay gustong kunin ang kanyang mga anak. Ang isa naman ay gustong kunin ang kanilang tahanan. Naramdaman ni Ara ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa poste ng kanilang maliit na beranda para suportahan ang sarili. Ang hangin ng umaga ay sariwa, pero para sa kanya, ito'y mabigat at nakakasakal. Mr. de Alva, nasabi na lang niya, ang boses ay garalgal. Tiningnan siya ni Leo de Alva mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas, tila kinikilatis ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang emosyon, walang awa, tanging profesionalismo na nakakapanlamig. I assume natanggap niyo na ang sulat kahapon, sabi nito, ang boses ay patag. I just want to confirm that you understand the terms. 30 days, Miss Malaya. We need this staff house for our expansion plans. Expansion plans. Ganun lang kadali para sa kanya. Ang tahanan nila ay isa lang plano sa kanyang blueprint. Pinilit ni Ara na tumayo ng tuwid. Pagod na siyang magmukhang kaawa-awa. Pagod na siyang maging biktima. Naiintindihan ko, sagot niya. Sinisikap na maging matatag ang kanyang boses. Pero sana maintindihan niyo rin ang sitwasyon ko. May 5 akong anak, Mr. de Alva. Hindi ganoon kadaling humanap ng malilipatan. That is not my concern, mabilis na sagot nito. My concern is the business. The senior residents are my priority. They pay for peace and quiet, and that's what I intend to give them. Mga bata lang sila. Halos pakiusap na, sabi ni Ara. Hindi nila sinasadyang mag-ingay. I am not here to debate about the nature of children, Miss Malaya. I am here to enforce a business decision. Habang nagsasalita ito, ang mata ni Leo ay napadako sa papel na hawak ni Ara, ang court summon. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito. Isang mabilis na kislap ng interes bago ito bumalik sa pagiging blangko. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nagpakita ng kahit anong simpatya. Parang isang pader na bato. Walang mararating ang pakiusap niya. Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa loob ng bahay. Mama, bakit po kayo nandyan sa labas? Sabay silang napalingon ni Leo. Nakatayo sa may pintuan si Ayla, ang kanyang bunso, habang kinukusot ang mga mata. May lagnat ito kagabi at pinayagan niyang huwag munang pumasok. Nakasuot ito ng pink na pajama, yakap-yakap ang luma nitong teddy bear. Ayla anak, pumasok ka muna sa loob, malamig dito. Mahinang sabi ni Ara, ang puso'y biglang kumirot. Ayaw niyang makita ng anak niya ang tensyon sa pagitan nila ng lalaking ito. Pero huli na. Lumapit si Ayla sa kanya at yumakap sa kanyang binti. Tumingala ito at tiningnan si Leo de Alva nang may pagtataka.
Sino po siya, Mama? Tanong nito sa inosenteng boses. Bago pa man makasagot si Ara, nag-init ang pakiramdam ni Ayla sa kanyang bida. Mabilis niyang inilapat ang kanyang palad sa noo nito. Mainit. Bumabalik ang lagnat niya. Anak, ang init mo na naman, nag-aalalang sabi ni Ara. Binaliwala na niya ang presensya ni Leo. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang kanyang anak. Lumuhod siya para magpantay sila ni Ayla. Halika, pumasok na tayo sa loob. Papainumin kita ng gamot. Nang tumayo siya, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Leo de Alva, ang lalaking parang bato, ay bahagyang napaatras. Ang titig nito ay nakapako kay Ayla. Ang mukha nitong walang emosyon ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago. Hindi ito awa. Hindi ito simpatya. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Pero nawala rin iyon agad. Bumalik ang malamig na maskara. We will discuss this again later, sabi ni Leo. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Just make sure you are making plans to vacate the premises. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Binuhat ni Ara si Ayla at dinala sa loob. Habang pinapainom niya ito ng gamot at kinukumutan sa kama, ang isip niya ay lumilipad. Naramdaman niya ang pagdampi ng maliliit na kamay ni Ayla sa kanyang pisngi. Mama, wag ka na pong umiyak, bulong nito. Ang boses ay mahina dahil sa lagnat. Andito lang po ako. Ang mga simpleng salitang iyon, mula sa kanyang munting anghel, ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagkalugmok. Tiningnan niya ang nag-aalalang mukha ng anak. Para kanino ba siya lumalaban? Para kanino ba ang bawat pagod at puyat niya? Para sa kanila. Para sa 5 maliliit na taong ito na ang tanging mundo ay siya. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang kanyang mga luha. Isang ngiti ang pilit niyang isinilay sa kanyang mga labi para kay Ayla. Hindi na iiyak si Mama, anak! Sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Magpahinga ka na, ha? Para gumaling ka agad. Nang masiguro niyang nakatulog na muli si Ayla, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Bumalik siya sa sala. Ang 2 dokumento ay naroon pa rin sa sahig, magkalapit, na parang 2 ahas na nagbabadya ng kamandag. Ang eviction notice, ang court summon. Pinulot niya ang mga ito. Pinagmasdan niya ang mga nakasulat na pangalan. Leo de Alva, David Imperial, 2 lalaking makapangyarihan. 2 lalaking kayang-kaya siyang durugin na parang langgam. Ngunit habang tinititigan niya ang mga papel, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib, pumalit sa takot at kawalan ng pag-asa. Galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Pinaghirapan niya ang lahat ng ito. Bawat patak ng pawis, bawat gabing walang tulog, bawat panalangin, para lahat iyon sa mga anak niya. Hindi niya isusuko ang kanyang mga anak. Hindi niya isusuko ang kanilang tahanan nang walang laban. Maingat niyang itinupi ang 2 sulat at ipinatong sa mesa. Hindi na ito mga hatol ng kamatayan sa paningin niya. Ang mga ito ay deklarasyon ng giyera. Tumingin siya sa bintana sa payapang hardin ng Bahay Pag-asa. Ang mga matatandang residente ay naglalakad-lakad, nagpapainit sa araw. Ito ang mundo nila. Dito lumaki ang kanyang mga anak, kilala at mahal ng lahat ng lolo at lola sa paligid. Hindi ako aalis, bulong niya sa sarili. At hinding-hindi ninyo makukuha ang mga anak ko. Ang determinasyon ay bumalatay sa kanyang mukha. Ngunit kasabay noon ay ang bigat ng katotohanan. Paano? Paano siya lalaban? Wala siyang pera para sa abogado. Wala siyang impluwensya. Mag-isa lang siya. Napaupo siya sa isang upuan at ang bigat ng mundo ay muling pumatong sa kanyang mga balikat. Ang tapang niya kanina
ay unti-unting nauupos, napapalitan ng malamig na realidad. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, biglang tumunog ang kanyang luma at gasgas ng cellphone. Ang tunog ay garalgal at halos ikinagulat niya. Isang unknown number. Nag-atubili siyang sagutin. Baka si David o baka isa sa mga abogado nito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer button. Hello? Mahina niyang sagot. Katahimikan sa kabilang linya, maliban sa isang mahinang paghinga. Hello? Sino to? Ulit niya, medyo naiinis na. Hinahanap ko si Miss Ara Malaya? Isang boses ng babae. Matigas, malinaw, at may awtoridad. Boses ng isang taong sanay na pinakikinggan. Boses ng isang taong mayaman at edukada. Ako nga po. Sino po sila? Tanong ni Ara, biglang kinabahan. Ang pangalan ko ay Esmeralda Cruz. Ang pangalan ay walang epekto kay Ara, hindi niya ito kilala. Pasensya na po, pero paano niyo po nakuha ang number ko? May kailangan po ba kayo? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawa na hindi mapanghusga, kundi puno ng dunong. Hija, sabi ng babae, at ang paggamit nito ng salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Ara. Hindi ako ang may kailangan. Ikaw! Ikaw ang may kailangan. Naguluhan si Ara. Po? Kaibigan ako ng yumaon mong ina, si Elena. Pagpapatuloy ng boses. At may tumawag sa aking isang matandang kaibigan kanina, sinabi niyang ang nag-iisang anak na babae ni Elena ay nasa gitna ng isang malaking problema. Napatayo si Ara, ang kanyang ina. Matagal na panahon na mula nang may bumanggit sa pangalan nito. Si Aling Nita po ba ang... Hindi na mahalaga kung sino, putol sa kanya ni Doña Esmeralda. Ang mahalaga ay ito. Narinig ko ang problema mo, Ara Malaya, at gusto kong malaman kung handa kang lumaban. Ang opisina ni Leo de Alva ay isang perpektong refleksyon ng kanyang pagkatao. Malamig, organisado, at walang puwang para sa anumang hindi kinakailangan. Ang kanyang mesa ay gawa sa dark mahogany, makintab, at walang kahit isang butil ng alikabok. Sa ibabaw nito ay isang laptop na nakasara, isang fountain pen na nakapatong ng diretso sa tabi ng isang blankong leather-bound na notepad. Lahat ay may tamang anggulo. Lahat ay nasa tamang lugar. Mula sa kanyang bintana sa ikalawang palapag, tanaw niya ang kabuuan ng malawak na hardin ng Bahay Pag-asa. Pero ngayong umaga, hindi ang hardin ang tinitingnan niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, ngunit ang nasa isip niya ay ang eksena kanina. Ang babaeng iyon, si Ara Malaya, ang gusot niyang damit, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang matigas na determinasyon sa kanyang boses, at ang bata, ang maliit na batang babae na may lagnat na yumakap sa binti ng ina nito na para bang iyon ang pinakamatibay na pader sa buong mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang imaheng iyon ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Karaniwan, ang mga emosyon ay mga problema lamang na kailangang solusyonan. Ang pag-iyak, ang pakiusap, mga data point lang iyon sa isang business equation. Pero ito, iba ito. Napapikit si Leo at isang alaala ang kusang lumitaw. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng mga spreadsheet at business plan. 5 taon na ang nakalipas. Dito rin sa lugar na ito. Pero hindi pa ito ang modernong Bahay Pag-asa. Isa pa lamang itong luma at nangangailangan ng pagkumpuning pasilidad na minana niya mula sa kanyang ama. Kasama niya si Catherine, ang kanyang fiancé. Leo, be realistic, sabi ni Catherine.
ang boses ay puno ng pagkainis habang tinitingnan ang naglalagas na pintura sa dingding. This place is a money pit. It's a burden. Pabigat. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Leo. Hinawakan niya ang kamay nito. This was my father's dream, Kath. We can make it work, pakiusap niya. Our future is here. Marahas na binawi ni Catherine ang kanyang kamay. Ang maganda nitong muka ay nabalot ng frustrasyon. Your future maybe, not mine. Malamig nitong sabi. Hindi ko kayang ibaon ang buhay ko sa ganitong pabigat. I want a life, Leo. A real life. Hindi ang mag-alaga ng mga matatanda at magbilang ng kusing. So, what are you saying? Tanong ni Leo kahit alam na niya ang sagot. I'm saying it's over, sabi nito, hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mamili ka, Leo, ako o ang pabigat na ito. Hindi na niya kailangang sumagot. Dinilat ni Leo ang kanyang mga mata. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Simula noon, isinumpa niya sa sarili na ang negosyo ang uunahin niya. Ang lohika, ang mga numero. Dahil ang mga numero hindi nang iiwan. Ang mga numero hindi nanloloko. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang paalisin si Ara Malaya. Ang 5 anak nito, sa mata ng negosyo, ay isang malaking pabigat, isang risk, isang istorbo. Pero habang iniisip niya ang salitang pabigat, ang nakikita niya ay ang mukha ng batang may lagnat, hindi ang mukha ni Catherine. Isang ingay mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Tumingin siya sa bintana. Sa damuhan sa ibaba, nakita niya si Ara. Kasama nito ang 4 sa kanyang mga anak, ang mga kakauwi lang mula sa eskwela. Hindi niya alam kung nasaan ang isa. Naglalaro sila. Isang simpleng laro ng habulan. Nagtatakbuhan ang mga bata, ang kanilang maliliit na boses at halakhak ay umaabot hanggang sa kanyang opisina. Karaniwan, ang ingay na iyon ay magiging iritasyon sa kanya. Ngayon, iba ang epekto. Pinanood niya si Ara. Hinahabol nito ang kanyang mga anak, tumatawa na parang wala itong dinadalang problema sa mundo. Nahuli nito ang isa, niyakap, at ginulo ang buhok. Nagtakbuhan ng iba para iligtas ang kanilang kapatid. At sa isang iglap, nakatumba silang lahat sa damuhan, isang magulong bunton ng mga braso, binti, at purong kaligayahan. Walang bakas ng pagiging pabigat sa eksenang iyon. Ang nakikita niya ay pagmamahal. Isang uri ng pagmamahal na dalisay at walang hinihinging kapalit. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Napabuntong hininga si Leo at umupo sa kanyang silya. Napatingin siya sa eviction notice sa kanyang mesa, na nakahanda ng pirmahan para sa final processing. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang cellphone, kundi ang intercom sa kanyang mesa. Nita, pumunta ka sa opisina ko, utos niya. Ilang sandali lang ay pumasok na si Aling Nita, may pag-aalala sa mukha. Sir Leo? Tungkol sa eviction notice ni Miss Malaya, simula ni Leo. Pinipilit na panatilihing formal ang kanyang boses. Hold it for now. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Aling Nita. Po? Pero sir, kayo po ang... May mga problema sa papeles na kailangan ko munang ayusin, pagsisinungaling niya. Just delay it. Huwag mo munang ipaprocess. I'll let you know when. Masusunod po, sir, sabi ni Aling Nita, isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi nito bago ito umalis. Naiwan si Leo na nakaupo lang doon. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Labag iyon sa lahat ng kanyang mga prinsipyo. Pero may isang bahagi sa kanya na nagsasabing iyon ang tamang gawin.
Gabi na nang lumabas siya ng opisina. Tahimik na ang buong pasilidad. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang boses mula sa isang utility closet na bahagyang nakabukas ang pinto. Isa sa mga staff. Nakatalikod ito, may kausap sa cellphone. Oo, ma'am. Opo, 7:00 ng umaga sila umaalis. Ang service mismo ang sumusundo sa tapat. Si Ara, mga 8:00 ang pasok niya sa duty. Opo, naiiwan mag-isa yung bunso kapag may sakit. Napahinto si Leo. Ang mga detalyeng ibinibigay ng staff, masyadong espesipiko, masyadong personal. Hindi ito isang ordinaryong tsismisan lang. Para itong isang intelligence report. Opo, Ma'am Stella. Makakaasa po kayo. Ibabalita ko po agad sa inyo kapag may bago. Stella. Ang pangalan ay parang isang kampanang nag-iingay sa isip ni Leo. Stella Imperial. Ang asawa ng sikat na doktor na si David Imperial. Nabasa niya ang tungkol sa kanila sa mga society pages. Nang marinig niyang magpapaalam na ang staff, mabilis at tahimik na naglakad palayo si Leo, nagtago sa isang madilim na sulok. Nakita niyang lumabas ang staff, lumingon-lingon at nagmamadaling umalis. Naiwan si Leo sa dilim, ngunit ang kanyang isipan ay maliwanag na parang araw. May espiya sa loob ng bahay Pag-asa. At si Ara Malaya at ang kanyang mga anak ay hindi lang basta-basta pinapaalis. Sila ay pinupuntirya. Ang address na ibinigay ni Doña Esmeralda Cruz ay isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Maynila. Bahay na bato, na napapaligiran ng matataas na pader na binabalot ng mga baging. Mukha itong kagalang-galang at medyo nakakatakot, tulad ng boses ng babae sa telepono. Nag-iwan ng isang araw ng leave si Ara sa trabaho. Isinama niya si Ayla na medyo magaling na, habang ang 4 ay pumasok sa eskwela. Habang nakatayo sa harap ng malaking gate na gawa sa kahoy, naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Paano kung isa lang itong biro? Paano kung nagkamali lang siya ng dinig? Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang matinis na tunog ang umaling-awngaw at ilang sandali pa ay bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang kasambahay na nakauniporme ang sumilip. Sino po sila? Ako po si Ara Malaya. May usapan po kami ni Doña Esmeralda. Sinuri siya ng kasambahay mula ulo hanggang paa, pati na rin ang batang hawak niya sa kamay. Pagkatapos ay tumango ito at binuksan ng maluwag ang pinto. Tuloy po kayo. Hinihintay na po kayo sa hardin. Pumasok si Ara sa isang mundo na ibang-iba sa nakasanayan niya. Ang hardin ay malawak at puno ng mga bulaklak na hindi niya kayang pangalanan. Sa gitna nito, sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia, ay may isang mesang bakal na puti. At doon, nakaupo ang isang babae. Nakasuot ito ng puting bestida at ang kanyang buhok na kulay pilak ay nakapusod ng perpekto. Kahit nakatalikod, ramdam ni Ara ang kanyang presensya. Isang presensya ng kapangyarihan at talino. Dahan-dahan silang lumapit. Maupo ka, Hija, sabi ng babae, hindi pa rin lumilingon. Ang boses nito ay eksakto tulad ng sa telepono. Naupo si Ara sa silyang nasa tapat nito. Si Ayla naman ay nahihiyang nagtago sa likod niya. Doon na lumingon si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay may mga linya na ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng buhay. Tiningnan niya si Ara at naramdaman ni Ara na para siyang isang bukas na libro. Tila nababasa ng matanda ang lahat ng kanyang takot at pag-asa. Isang basong orange juice para sa bata, utos ni Doña Esme sa kasambahay, bago ibinalik ang tingin kay Ara. So, ikaw ang anak ni Elena? Tumango si Ara. Kilala niyo po ang nanay ko?
Magkaibigan kami noong mga bata pa kami. Matapang ang iyong ina. Palaban. Tinitingnan ko ngayon kung may namana ka ba sa kanya. Diretsyang sabi ni Doña Esme. Ikwento mo sa akin ang lahat. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. At nagkwento si Ara. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pag-iwan ni David, ang pagpapalaki niya sa mga bata ng mag-isa, ang biglaang pagsulpot nito, at ang banta sa kanilang tahanan mula kay Leo de Alva. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang ng mabuti si Doña Esme. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito sumisingit. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Nang matapos si Ara, may mga luhang namumuuna sa kanyang mga mata. Si Ayla naman ay busy na sa pag-inom ng juice. So, sabi ni Doña Esme matapos ang ilang sandali ng katahimikan. Isang mayamang doktor na gustong kunin ang mga anak na itinakwil niya, at isang mayamang negosyante na gustong sirain ang tanging tahanan ninyo. Napapalibutan ka ng mga buwaya, hija. Hindi ito sinabi ni Doña Esme ng may awa. Sinabi niya ito bilang isang katotohanan. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Ara. Ang boses ay basag. Tumingin sa kanya ng diretso si Doña Esme. Ang tanong ay hindi kung anong gagawin mo. Ang tanong ay, hanggang saan ang kaya mong gawin? Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Dudumihan ka nila. Gagamitin nila ang kanilang pera para bilhin ang hustisya. Yuyurakan nila ang pagkatao mo. Handa ka ba? Ang mga salita ni Doña Esme ay malamig at matalim. Pero sa halip na matakot, naramdaman ni Ara ang pag-usbong ng determinasyon. Handa po ako, matatag niyang sagot. Tag niyang, para po sa mga anak ko, handa po ako sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda. Good, iyan ang gusto kong marinig. Kinagabihan, pagka-uwi ni Ara sa bahay Pag-asa, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Habang naghahapunan sila, tumawag ang isa niyang kaibigang nurse. Ara, nakita mo na ba? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang alin? Tingnan mo sa social media. May isang article na kumakalat tungkol sa'yo. Mabilis na binuksan ni Ara ang kanyang cellphone. At doon, nakita niya. Isang article mula sa isang hindi pamilyar na blog site. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra. Ina ng quintuplets, inirereklamo, mga anak, namumuhay sa hindi ligtas na tahanan sa loob ng isang home for the aged? Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nilalaman. Ang article ay puno ng mga kasinungalingan at pinalaking kwento. May mga larawan pa, isang kuha ng luma nilang staff house, naka-zoom in sa bahaging may kaunting sira. Isang kuha ng mga nagkalat na laruan sa sahig, pinalabas na ito'y dumi at kapabayaan. Ang pinakamasakit ay ang mga quote mula sa isang concerned source na nagsasabing nakakaawa ang mga bata at hindi sapat ang kinikita ng ina para sa disenteng pamumuhay. Nagsimula na. Ang digmaan ay nagsimula na. Ilang minuto pa, isa na namang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Pero hindi ito si David. Hindi rin si Leo. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida, may suot na malalaking sunglasses kahit gabi na, at bitbit ang isang designer handbag. Ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi niya ito kilala, pero alam ni Ara kung sino ito. Si Stella, ang asawa ni David. Lumapit ito sa pinto. Hindi ito kumatok. Tiningnan lang niya si Ara na para bang isa itong insekto. Ikaw pala si Ara, sabi nito. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng lason. Inalis nito ang kanyang sunglasses at ipinakita ang isang pares ng mga matang mapanghusga.
I'm Stella Imperial. Hindi sumagot si Ara. Look! Sabi ni Stella. Binuksan ang kanyang handbag at inilabas ang isang checkbook. Let's not make this difficult for everyone. Nagsulat ito ng mabilis at pinilas ang isang tseke. Iniabot niya ito kay Ara. 1,000,000, sabi nito, na parang nag-aabot lang ng barya. Take this! Mag-umpisa ka ng bagong buhay, malayong malayo dito. Ibigay mo na lang sa amin ang mga bata. Ito ang pinakamabuti para sa kanila. Tiningnan ni Ara ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Stella. Nakita niya ang lahat dito. Ang pagiging arogante, ang pagiging desperado, at ang inggit. Kinuha ni Ara ang tseke. Sa isang saglit, kumislap ang mga mata ni Stella. Iniisip na nanalo na siya. Ngunit dahan-dahan, sa harap mismo ng mukha ni Stella, pinunit ni Ara ang tseke sa 2, tapos sa 4, tapos sa 8, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinuka niya ang kanyang palad at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso. Hindi mabibili ng pera ninyo ang mga anak ko, mariin at malamig na sabi ni Ara. Ang mukha ni Stella ay namula sa galit. You will regret this, you poor little thing. Sisirain namin ang buhay mo. Tumalikod na si Stella at nagmarcha pabalik sa kanyang kotse. Nang paalis na ito, bumukas ang pinto sa kabilang bahay. Si Leo de Alva. Nakita niya ang lahat. Pagkaalis ng kotse ni Stella, lumapit si Leo kay Ara. Ang mukha niya ay seryoso. May iniabot itong isang maliit na bagay sa kanya. Isang voice recorder. Next time she comes, turn this on, sabi ni Leo. Ang boses ay mahina. And, here, this is my lawyer's number. Give it to Mrs. Cruz. Sabihin mo, he owes me a favor. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanyang opisina, hindi na ang hardin ang tinitingnan ni Leo de Alva. Ang kanyang atensyon ay nasa screen ng kanyang laptop. Hindi mga numero o business projections ang nasa harap niya, kundi ang article na kumakalat tungkol kay Ara Malaya. Binasa niya itong muli, at sa bawat salita, nararamdaman niya ang pag-akyat ng isang emosyon na bihira niyang maramdaman. Galit. Hindi ito galit ng isang negosyante na nababahala sa reputasyon ng kanyang establishmento. Ito ay galit ng isang taong nakakakita ng isang malinaw na inhustisya. Ang mga larawan ay kinuha sa mga anggulong nagpapalabas ng kasinungalingan. Ang mga salita ay maingat na pinili para magtanim ng duda. Ito ay isang professional na demolition job. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Kagabi, nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Stella Imperial, ang pag-abot ng tseke, at ang buong tapang na pagtanggi ni Ara. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Ara. Isang uri ng tapang na nagmumula hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa purong pagmamahal. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya maaaring manatili na lang sa gilid. Ang laban ni Ara ay naging laban na rin niya. Hindi dahil sa anumang romantikong dahilan, iyon ang sinasabi niya sa sarili, kundi dahil ang Bahay Pag-asa ay teritoryo niya. At walang sino man ang maaaring gumawa ng gulo sa kanyang teritoryo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Mang Ruben, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Leo de Alva here. I need your services. It's urgent. Si Mang Ruben ay isang retiradong pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang private investigator. May utang na loob ito sa ama ni Leo at isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Makalipas ang 2 oras, nakaupo na si Mang Ruben sa silya sa tapat ng mesa ni Leo. Isang lalaking nasa edad 50. May simpleng pananamit, ngunit may mga matang nakakakita ng lahat. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Leo?
I want you to find everything you can about this couple, sabi ni Leo, habang inilalagay sa mesa ang isang litrato ni David at Stella Imperial na nakuha niya mula sa internet. David and Stella Imperial. Financial records, social standing, personal secrets, everything. Lalo na ang anumang koneksyon nila kay Ara Malaya, isang nurse dito sa akin. Tumango si Mang Ruben, kinuha ang litrato at pinagmasdan ito. May ideya ka ba kung ano ang hinahanap natin? Stella Imperial can't have children, sabi ni Leo. And their family, the Imperials, they are very traditional. They value bloodlines. I have a feeling this is more than just a simple custody case. Understood, sabi ni Mang Ruben. Bigyan mo ako ng 2 araw. Habang nagtatrabaho si Mang Ruben, si Leo naman ay may sariling ginagawang investigasyon. Ang mga salita ng staff na narinig niya noong isang gabi ay bumabagabag sa kanya. May espiya. Kailangan niyang malaman kung ano pa ang alam nito. Pinatawag niya ang staff na iyon sa kanyang opisina sa ilalim ng dahilan na mayroon siyang ipapagawa. Habang nagpapanggap na may hinahanap na dokumento, kaswal niyang sinabi, "By the way, I heard Dr. Imperial and his wife are very generous. Totoo bang malaki magbigay ang mga iyon?" Nakita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ng staff. Ang pagkagulat, ang takot, at ang pagkakasala. Iyon lang ang kailangan niyang kumpirmasyon. Hindi na niya ito idiniin pa. Sa ngayon, mas mahalaga na hindi nito alam na niya. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Leo mula kay Mang Ruben. "May nakuha ako, Leo," sabi nito sa kabilang linya. "Isang lead. May isang nurse na nag-resign mula sa ospital na pinagtatrabahuhan dati ni David Imperial. Mga 5 taon na ang nakalipas. Kasabayan niya si Ara Malaya. Ang pangalan niya ay Linda Reyes." Ibinigay ni Mang Ruben ang address. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang trabaho, personal na pinuntahan ni Leo ang address. Isa itong maliit na bahay sa isang simpleng subdivision. Isang babaeng nasa edad 40 ang nagbukas ng pinto. Mukha itong pagod, ngunit mabait. "Mrs. Linda Reyes?" tanong ni Leo. "Ako nga po. Ano po ang kailangan nila?" "Ako po si Leo de Alva. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa isang dating katrabaho ninyo, si Ara Malaya." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ni Ara, nagbago ang mukha ni Mrs. Reyes. Isang halo ng awa at galit ang gumuhit dito. "Pumasok ka," sabi nito. Sa loob ng simpleng sala, ikinuwento ni Mrs. Reyes ang lahat. Nandoon siya. Narinig niya ang pag-uusap ni David at Ara sa isang bakanteng pasilyo ng ospital. "Walang hiya ang lalaking iyon," sabi ni Mrs. Reyes, nanginginig ang boses sa galit. "Narinig ko mismo. Sinabi ni Ara na buntis siya. At ang sinagot ng David na iyon? Ipakuha mo yan." Pinipilit niyang magpa-abort si Ara. Naramdaman ni Leo ang paninikip ng kanyang dibdib. "Bakit po hindi kayo nagsalita noon?" tanong niya. Napayuko si Mrs. Reyes. "Natakot ako. May kapangyarihan ang pamilya niya. Isa lang akong simpleng nurse. May pamilya rin ako. Pagkatapos noon, nag-resign na ako. Hindi na kinaya ng konsensya ko." "Handa po ba kayong tumestigo ngayon?" mahinang tanong ni Leo. "Para kay Ara. Para sa mga anak niya." Tumingin si Mrs. Reyes kay Leo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Tumango ito ng dahan-dahan. "Para kay Ara." "Oo." Umalis si Leo sa bahay na iyon na may bigat at determinasyon sa kanyang puso. Ang kaso ay hindi na lang tungkol sa custody. Ito ay tungkol sa isang matinding kasamaan na kailangang malantad. Kinabukasan, inilagay niya ang lahat ng kanyang nakalap, ang report ni Mang Ruben
tungkol sa pinansyal na estado ng mga imperial at ang kawalan ng kakayahan ni Stella na magkaanak, pati na rin ang handwritten testimony ni Mrs. Linda Reyes sa isang malaking brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Personal niya itong idinaan sa address ni Doña Esmeralda Cruz at iniwan sa mailbox nito. Pagbalik niya sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Nakatulong siya. Gumawa siya ng tama. Binuksan niya ang kanyang email, handa nang bumalik sa kanyang karaniwang trabaho. Ngunit isang email ang kumuha ng kanyang atensyon. Mula ito sa isang hindi kilalang address, isang random na kombinasyon ng mga letra at numero. Ang subject, para sa iyo na naghahanap ng katotohanan. Nag-atubili si Leo. Maaaring virus ito o spam, pero may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Walang laman ang email maliban sa isang PDF file na naka-attach. Ang pangalan ng file, hulinghabilin.pdf. Nanginginig ang daliri niya habang kiniklik ito. Bumukas ang dokumento. Isa itong kopya ng isang last will and testament. Ang pangalan sa itaas, Augusto de Villa. Ang ama ni Stella. Mabilis na binasa ni Leo ang mga pahina. Naroon nga ang clause na nagsasabing makukuha lamang ni David at Stella ang mana kung mayroon silang tagapagmana na dala ang apelyidong imperial. Pero may mga bahagi ang dokumento na natatakpan ng itim na parihaba, mga sinadyang burahin, mga salita at buong pangungusap na sadyang itinago. At sa ilalim ng huling pahina, may isang pangungusap na nakasulat sa pula, na para bang idinagdag lang, basahin mo ang nasa likod ng itim. Doon mo makikita ang totoong laro. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikan na may tensyon na parang paghinga ng malalim bago ang isang malakas na sigaw. Wala nang sulat mula kay Leo. Wala nang pagpaparamdam mula kay David o Stella. Para kay Ara, ang bawat araw na payapa ay isang biyaya. Sinusulit niya ang bawat sandali kasama ang kanyang mga anak, pinupuno ang kanilang munting tahanan ng tawanan at laro, na para bang sinusubukan niyang mag-imbak ng masasayang alaala para sa kung anumang unos ang paparating. Ginamit din niya ang katahimikang iyon para maging mas alerto. Dala niya palagi ang voice recorder na bigay ni Leo, bagamat wala pa siyang pagkakataong gamitin ito. Ibinigay niya rin ang numero ng abogado ni Leo kay Doña Esme, na sinabi lang sa kanya sa telepono, magaling, isang magandang hakbang. Ngunit isang gabi, ang mapanlinlang na katahimikan ay biglang binasag. Madaling araw na, mahimbing ang tulog ng lahat. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang banayad na paghilik ni Anton. Bigla, isang tunog ang gumising kay Ara. Isang tunog na kinatatakutan ng bawat ina. Ang tunog ng hirap na paghinga. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang puso ay agad kumabog ng mabilis. Hinanap ng kanyang mga mata sa dilim kung sino sa mga anak niya. Si Andre. Nakaupo ito sa kama, ang mga balikat ay umaangat at bumababa ng mabilis. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mahinang sipol. Ang pamilyar at nakakatakot na tunog ng isang asthma attack. Andre, anak! Mabilis na sabi ni Ara habang kinukuha ang nebulizer mula sa maliit na kabinet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ito. Ito na ang pangalawang beses na inatake si Andre, pero ang takot ay parang laging bago. Mama, hindi. Ako makahinga. Hirap na sabi ni Andre, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Shh, anak. Nandito si Mama. Huminga ka lang ng dahan-dahan, sabi ni Ara, sinisikap na pakalmahin ang sariling boses para sa anak. Kahit ang totoo ay nagpapanik na siya sa loob-loob niya. Isinuot niya ang mask ng nebulizer kay Andre. Ang ugong ng makina ay umaling-awngaw sa maliit na silid.
Ngunit paglipas ng ilang minuto, walang pagbabago. Mas lalong nahihirapan si Andre at ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mamutla. Kailangan nila ng ospital. Ngayon na. Mabilis niyang binuhat si Andre. Angelo, gising! Bantayan mo ang mga kapatid mo. Huwag kang aalis dito. Utos niya sa panganay na nagising dahil sa ingay. Tumakbo siya palabas ng bahay, buhat-buhat si Andre. Ang isip niya ay blanko maliban sa isang bagay, ospital. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag ng taxi pero walang signal. Kinapa niya ang kanyang wallet. Kakaunti na lang ang laman. Hindi sapat para sa emergency room. Desperasyon. Iyon ang naramdaman niya. Isang malamig at nakakaparalisang desperasyon. Nasa gitna siya ng kawalan ng pag-asa nang ang kanyang mga mata ay napadako sa isang pinto sa di kalayuan. Ang pinto ng bahay ni Leo de Alva. Nag-atubili siya. Ang lalaking gustong magpaalis sa kanila? Ang lalaking kasing lamig ng yelo? Pero nang marinig niya ang isa na namang paghila ng hininga ni Andre, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa pinto ni Leo at kumatok ng buong lakas. Hindi na ito katok, kalampag. Sir Leo! Tulong! Tulungan niyo po kami! Sigaw niya, ang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Ilang sandali pa, bumukas ang ilaw sa loob at bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Leo de Alva, nakasuot lang ng gray na t-shirt at pajama pants. Ang buhok niya ay magulo at ang kanyang mukha ay bakas ang pagkalito at pagkagising. Miss Malaya? Anong? Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Andre. Nakita niya ang namumutlang labi nito. Nakita niya ang hirap nitong paghinga. Sa isang iglap nawala ang lahat ng bakas ng pagkaantok sa mukha ni Leo. Napalitan iyon ng seryosong alerto. Get in the car! Now! Utos nito. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Kinuha lang nito ang susi at wallet sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto at nauna nang naglakad palabas. Sumunod si Ara at sa loob ng ilang segundo, nasa loob na sila ng itim na SUV ni Leo, humaharurot sa tahimik na mga kalsada ng madaling araw. Ang biyahe papuntang ospital ay nababalot ng tensyon. Ang tanging maririnig ay ang hirap na paghinga ni Andre at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Ara. Si Leo ay tahimik lang na nagmamaneho, ang mga mata ay nakapako sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagdating sa emergency room, mabilis na inasikaso si Andre. Habang dinadala ito sa loob, naiwan si Ara at Leo sa waiting area. Naupo si Ara at doon na bumuhos ang lahat ng emosyon. Nagsimula siyang manginig, ang adrenaline ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pagod at takot. Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Hindi siya lumingon, pero alam niyang si Leo iyon. Ilang minuto silang walang imikan. Pagkatapos, tumayo si Leo. Akala ni Ara ay aalis na ito. Iiwan na siya. Pero bumalik ito dala ang 2 paper cup. Isang mainit na kape at isang mainit na tsokolate. Here, sabi nito, iniabot sa kanya ang kape. Drink this. Nanginginig niyang kinuha iyon. Salamat. Salamat po, Sir Leo, sa lahat. Pasensya na sa abala. Just Leo is fine, sabi nito, habang sumisimsim sa sariling inumin. Tumingin ito sa kanya. It's not an inconvenience. Naupo ulit sila sa katahimikan. Pero ngayon, hindi na ito ang tensyonadong katahimikan kanina. Mayroon na itong bahid ng comfort. Pangarap ng papa ko ang bahay Pag-asa, biglang sabi ni Leo na ikinagulat ni Ara. Nakatingin ito sa malayo, na para bang may inaalala. Ginugol niya ang buong buhay niya para itayo iyon.
Gusto niya ng isang lugar kung saan ang mga matatanda ay mararamdaman pa ring may halaga sila, na may pamilya sila. Nung namatay siya, sa akin niya ipinamana. Pero hindi ko nakita ang pangarap niya. Ang nakita ko lang ay isang negosyong nalulugi. Isang pabigat. Ang salitang iyon. Pabigat. Naramdaman ni Ara ang kirot sa puso ni Leo. Kaya ginawa ko ang lahat para maging successful ito. Pagpapatuloy niya. Naglagay ako ng mga rules, mga sistema. Lahat naging tungkol sa numero at kita. Nakalimutan ko na isa pala itong tahanan. Ito ang pinakamahabang narinig niyang sinabi ni Leo. At sa bawat salita, nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng pader sa pagitan nila. Nakikita niya ngayon ang tao sa likod ng malamig na negosyante. Isang taong nasaktan. Isang taong nalulungkot. Hindi alam ni Ara kung anong sasabihin. Kaya ginawa na lang niya ang isang bagay na natural sa kanya. Hindi ka pa huli, mahina niyang sabi. Nakikita ko kung paano ka tinitingnan ng mga residente. Nire-respeto ka nila. Sigurado akong proud sa'yo ang papa mo. Tumingin si Leo sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay na ngiti mula dito. Isang maliit, malungkot, ngunit totoong ngiti. Isang doktor ang lumabas at sinabing stable na si Andre. Ang pasasalamat na naramdaman ni Ara ay hindi masukat. Habang pauwi na sila, bago mag-umaga, ibang-iba na ang pakiramdam sa loob ng sasakyan. Si Andre ay mahimbing na natutulog sa likod, balot sa kumot. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Leo ay komportable na. Pagdating nila sa bahay Pag-asa, tinulungan siya ni Leo na buhatin si Andre papasok sa kanilang bahay. Inihiga nila ito ng maingat sa kama. Salamat talaga, Leo, sabi ulit ni Ara nang nasa may pinto na sila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yon, sagot nito. Magpapaalam na sana ito nang mapahinto sila pareho. May nakita silang isang anino na nakatayo sa labas, malapit sa gate, sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Habang papalapit ang anino, naging malinaw ang anyo nito. Isang babae, nakaputing bestida. Si Stella, nakatayo lang ito doon, nakatingin sa kanila. At ang mga mata nito, kahit sa dilim, ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam habang nakikita silang dalawang magkasama. Ang imahe ni Stella na nakatayo sa dilim, ang mga matay parang nag-aapoy, ay sumunod kay Ara hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, kahit sumisikat ang araw, nanatili ang isang madilim na anino sa kanyang puso. Ang pagtulong ni Leo kagabi ay nagdulot ng isang panandaliang init, ngunit ang tingin ni Stella ay isang malamig na paalala na ang giyera ay hindi pa tapos. Sa katunayan, pakiramdam niya ay nagsisimula pa lamang ito. Lumipas ang 2 araw na walang nangyari. Sinubukan ni Ara na ibalik sa normal ang lahat. Naglaro sila sa hardin, nagbasa ng mga kwento, at tinulungan niya ang mga bata sa kanilang takdang aralin. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at halakhak, may isang bahagi sa kanya na laging nagmamasid, laging naghihintay. Nang hapong iyon, habang naglalaro ang mga bata sa playground ng bahay Pag-asa, ang kinatatakutan niya ay nagkatotoo. Mama! Tita ganda! Sigaw ni Ayla, sabay turo sa isang direksyon. Napalingon si Ara, at ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Paparating si Stella. Pero ngayon, ibang-iba ang kanyang itsura. Wala na ang mapanghusgang titig. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida at flat shoes. Ang kanyang buhok ay nakatirintas lang. May dala siyang isang malaking paper bag. At sa kanyang labi may isang ngiti. Isang matamis at tila sinserong ngiti. Mas lalong kinabahan si Ara. Ang lobo ay nagsuot ng damit ng tupa. Hello there! Bati ni Stella sa mga bata, ang boses ay malambing. Tingnan ninyo ang dala ko.
Inilabas niya mula sa paper bag ang 5 kahon ng mamahaling imported chocolates. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Wow! Sabay-sabay nilang sabi. Stella! Mariin na sabi ni Ara. Lumalapit para harangan ito. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Stella sa kanya. Ang mga mata ay nagpapanggap na nasasaktan. Ara, please. I'm sorry for what happened the other night. I was just emotional. Gusto ko lang namang makilala ang mga bata. Ang paraan ng pagkakasabi niya sa huling mga salita ay tila may kirot na para bang isa siyang ina na sabik sa kanyang mga anak. Isa itong perpektong pag-arte. Huwag mong gamitin ang mga anak ko, mahinang sabi ni Ara. Hindi ko sila ginagamit, sagot ni Stella habang inaabot ang tsokolate kay Angelo. Gusto ko lang maging kaibigan. Nag-atubili si Angelo, tumingin muna sa kanyang ina. Nakita ni Ara ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang mga anak. Ayaw niyang maging kontrabida sa kanilang paningin. Sige na, kunin niyo na, sabi ni Ara sa mga bata, pinipilit ngumiti. Pero magpasalamat kayo kay Tita Stella. Salamat po, Tita Ganda! Habang busy ang mga bata sa tsokolate, naupo si Stella sa isang bench na malapit sa slide. Si Ara naman ay nanatiling nakatayo, ang mga mata ay hindi inaalis kay Stella. Nag-usap sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang panahon, ang mga bulaklak sa hardin. Si Ara ay sumasagot lang ng matipid. Ma'am Ara? Tawag ng isa sa mga matandang residente, si Lolo Cadyo. Patulong naman dito sa crossword puzzle. Napatingin si Ara kay Lolo Cadyo, pagkatapos ay kay Stella. Ayaw niyang iwan ang mga bata kasama ang babaeng ito. Don't worry, sabi ni Stella, na para bang nabasa ang isip niya. I'm just here, hindi ko sila itatakbo. Ngumiti ito. Nag-aalangan man, lumapit si Ara kay Lolo Cadyo na ilang metro lang ang layo. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa mga bata. Habang tinutulungan niya ito, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang ginawa ni Stella. Tumayo ito at lumapit sa slide kung saan naglalaro si Anton. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na maliit at kumikinang. Isang barya. Mabilis itong yumuko, nagpanggap na inaayos ang sintas ng sapatos at ginamit ang barya para pihitin ang isang tornilyo sa ilalim ng dulo ng slide. Isang mabilis na pihit, 2, 3. Pagkatapos ay mabilis itong tumayo at bumalik sa pagkakaupo na para bang walang nangyari. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng 5 segundo. Pero para kay Ara, ang oras ay bumagal. Nakita niya ang lahat. Anton, bumaba ka dyan! Sigaw niya, ang boses ay puno ng panik. Pero huli na ang lahat. Dumulas si Anton pababa ng slide. Sa dulo, kung saan dapat ay nakakapit ng maayos ang plastik, bumigay ang niluwagan na tornilyo. Ang dulo ng slide ay bahagyang umangat at si Anton ay tumilapon sa halip na dumulas ng maayos. Bumagsak siya sa damuhan. Isang malakas na iyak ang pumuno sa hangin. Anton! Sigaw ni Ara, sabay takbo palapit. Hindi malubha ang nangyari. Isang malaking gasgas sa tuhod at braso. Pero ang iyak ni Anton ay puno ng sakit at gulat. Oh my God! Anton! Anong nangyari? Sigaw ni Stella, tumatakbo rin palapit, ang mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Habang karga-karga ni Ara si Anton na umiiyak at habang ang ibang mga bata ay nag-uumpukan sa kanila, 2 tao ang biglang pumasok sa gate ng bahay Pag-asa. 2 babaeng nakasuot ng uniforme, may dalang mga ID. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development, sabi ng isa, ang boses ay formal at seryoso. Nakatanggap po kami ng isang anonymous call tungkol sa kapakanan ng mga batang naninirahan dito. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay parang isang slow motion na bangungot. At kasunod ng mga social worker, isang van ang huminto sa labas. Mula dito ay bumaba ang ilang mga reporter.
May dalang mga kamera at mikropono. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Miss Malaya, totoo po bang pinapabayaan nyo ang inyong mga anak? Totoo po bang delikado ang playground na ito para sa mga bata? Nagsimulang mahilo si Ara. Ang iyak ni Anton, ang mga tanong ng reporter, ang mga flash ng kamera, ang seryosong mukha ng mga social worker, at ang mapagpanggap na pag-aalala sa mukha ni Stella. Lahat ay humahampas sa kanya ng sabay-sabay. Hindi totoo yan, sabi niya. Pero ang boses niya ay halos hindi na marinig sa gitna ng gulo. Isang aksidente lang. Isang aksidente na nagpapatunay sa aming natanggap na report, sabi ng isa sa mga social worker, habang tinitingnan ang gasgas ni Anton at ang sirang slide. Ang report ay nagsasabing sila ay naninirahan sa isang unsafe environment. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang patibong. Isa itong perpektong patibong. At nahulog siya dito nang walang kalaban-laban. Pinilit niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakademonyo? Na sinadya ang lahat? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang social worker ay tumingin sa kanya ng may awtoridad, ngunit may bahid din ng awa. Miss Malaya, kailangan po naming imbestigahan ito ng maigi. Given the anonymous report and what we have just witnessed, huminto ito at huminga ng malalim. Para masigurado po ang kaligtasan ng mga bata habang isinasagawa ang investigasyon, maaaring kailanganin po namin silang ilagay pansamantala sa aming kustodya, sa isang accredited shelter. Shelter. Ang salitang iyon, parang isang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Ara. Ang kanyang mga anak, kukunin sa kanya. Dadalhin sa isang lugar na puno ng mga estranghero. Nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Ang mga tunog sa paligid niya ay unti-unting humina. Ang mga mukha ay nagsimulang mag-blur. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang mga takot na mukha ng kanyang mga anak. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, yakap-yakap pa rin si Anton. Naramdaman niya ang pagyakap ng 4 pa niyang anak sa kanyang likuran. Sila ang kanyang mundo, ang kanyang hininga. At ngayon, may mga taong gustong kunin ang mga ito sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagsalita. Isang tahimik na luha lang ang dumaloy mula sa kanyang mga mata habang ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Mula sa bintana ng kanyang opisina, napanood ni Leo de Alva ang pagguho ng mundo ni Ara Malaya. Nakita niya ang lahat. Ang pagdating ng mga social worker, ang biglaang pagsulpot ng media, ang umiiyak na bata, ang nagkakagulong mga residente. At sa gitna ng lahat, si Ara, na nakaluhod sa damuhan, yakap-yakap ang kanyang mga anak na para bang iyon na ang huling pagkakataon. At sa gilid, nakita niya si Stella Imperial. Nakatayo, ang muka ay balot ng isang perpektong maskara ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata, kahit sa malayo, ay may kislap ng tagumpay. Isang nag-aapoy na galit ang kumulo sa loob ni Leo. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya dati. Ito ay isang perpektong plano. Isang marumi, tuso, at walang pusong plano. At siya, sa sarili niyang teritoryo, ay wala man lang nagawa para pigilan ito. Bago pa man siya makapag-isip, ang kanyang mga paa ay kusa ng kumilos. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Tinatahak ang pasilyo palabas ng gusali. Pagdating niya sa hardin, ang eksena ay mas malala pa sa malapitan. Ang mga reporter ay parang mga buwitre na pinagkakaguluhan si Ara. Ang mga social worker ay seryosong nakikipag-usap sa kanya. At si Ara, mukha itong isang basag na manika, ang mga matay blangko, ang muka'y basang-basa ng luha. Enough!
Ang sigaw ni Leo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Malakas. May awtoridad. Nagpatigil ito sa lahat. Ang mga reporter ay napalingon sa kanya, ang mga kamera ay agad na tumutok sa kanyang direksyon. "This is private property," Mariin niyang sabi. Ang mga mata ay matalim na nakatingin sa mga taga-media. "Umalis kayo! Ngayon din! O tatawag ako ng pulis para sa trespassing!" Nag-atubili ang mga reporter, ngunit nakita nila ang determinasyon sa mukha ni Leo. Isa-isa silang nagsimulang maglakad paatras, palabas ng gate. Hinarap naman niya ang mga social worker. "Ako ang may-ari ng lugar na ito," sabi niya. Sinisikap na pakalmahin ang kanyang boses. "Walang kapabayaan na nangyayari dito. It was an accident. The playground is regularly maintained." "Mr. De Alva, naiintindihan po namin," sabi ng mas nakatatandang social worker. "Pero may protocol po kaming sinusunod. May report po kaming natanggap at ang nakita namin ngayon ay sumusuporta sa report na iyon." "So what happens now?" tanong ni Leo, kahit alam na niya ang sagot na ayaw niyang marinig. "Kailangan po naming dalhin ang mga bata sa isang shelter for a 72-hour observation period habang isinasagawa namin ang initial investigation." Paliwanag nito. "Standard procedure po ito." Standard procedure. Dalawang salita na sumira sa buhay ng isang pamilya. Tumingin si Leo kay Ara. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap, ng desperasyon. Isang tahimik na sigaw ng tulong. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. "Give me a minute," sabi niya sa mga social worker. Tumalikod siya at mabilis na nag-dial ng numero. Isang numero ng isang mataas na opisyal sa gobyerno. May utang na loob ito sa kanya. "Nandito ako sa bahay Pag-asa." Mabilis niyang sabi nang sumagot ito. "May sitwasyon dito ang DSWD. I need you to stop this. Tell them to hold off. It's a setup." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. "Leo, mahirap yan. Kapag child welfare na ang pinag-uusapan, seryoso ang DSWD. The system is already in motion." "I don't care! Stop it!" Git ni Leo, ang boses ay tumaas na. "I'll see what I can do," sabi ng kausap niya, ngunit walang kasiguraduhan sa boses nito. Pagkatapos ng tawag, isa pa, ang abogado niya. Ang pinakamagaling sa bansa. "I need an injunction. Now. Stop the DSWD from taking Ara Malaya's kids." "Leo, that's impossible to get in an hour," sagot ng abogado. "The courts are already closed. We need to file it tomorrow morning." Bukas ng umaga. Masyadong matagal. Sa mga oras na iyon, wala na ang mga bata. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatalo. Ang lahat ng kanyang koneksyon, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi sa harap ng isang sistemang bulag at isang planong napakatuso. Paglingon niya, ang pinakamasakit na eksena ang sumalubong sa kanya. Ang mga social worker, sa pinakamahinahong paraan, ay hinihiwalay na ang mga bata kay Ara. "Mama, ayoko pong sumama!" Sigaw ni Ayla, humahagulgol habang hawak-hawak ng isang social worker. Si Anton ay umiiyak pa rin. Si Andre at Aaron ay nakayakap sa binti ng kanilang ina. Si Angelo, ang pinakatahimik, ay nakatayo lang. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At si Ara, wala na siyang lakas. Hindi na siya lumalaban. Nakaluhod pa rin siya. Ang mga kamay ay nakastretch out. Na para bang sinusubukang abutin ang kanyang mga anak na unti-unti nang inilalayo sa kanya. Walang nagawa si Leo kundi manood. Isang multo ng nakaraan ang bumalik sa kanya. Ang pakiramdam ng pagiging inutil habang ang pinakamahalaga sa'yo ay kinukuha mula sa'yo. Naramdaman niya ulit ang sakit ng pag-iwan sa kanya ni Catherine. Pero ito, mas masakit pa ito.
Dahil hindi lang ito pag-ibig na nawala. Ito ay isang pamilyang sinisira. Nang tuluyan nang mailabas ng gate ang mga bata at maisakay sa van ng DSWD, ang hardin ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na iwan si Ara nakaluhod pa rin. Iwan si Ara, mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Leo. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Naupo siya sa damuhan sa tabi ni Ara, hindi sa taas niya, sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Narinig niya ang isang mahinang hikbi mula kay Ara. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ito'y naging isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit. Inilagay ni Leo ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang simpleng gesture. Isang gesture na nagsasabing, "Nandito ako." Naramdaman niya ang panginginig nito. "Wala na sila," bulong ni Ara. Ang boses ay halos hangin na lang. "Kinuha na nila ang mga anak ko." Pinisil ni Leo ang balikat nito. Tumingin siya sa madilim ng kalangitan. At sa unang pagkakataon, gumawa siya ng isang pangako na hindi para sa negosyo. Isang pangako mula sa puso. "Ipinapangako ko sa iyo, Ara," sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. "I will bring them back." Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Doña Esmeralda Cruz. Tumawag ang korte. In-expedite ni Judge De La Cuesta ang hearing. Bukas na ng umaga. Maging handa kayo. At kasunod noon, isa pang tawag, si Doña Esme mismo. "Mr. De Alva," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "Nakuha ko na ang ipinadala mo. I deciphered the redacted parts of the will you sent me." May narinig si Leo na kaluskos ng papel. "And I think," pagpapatuloy ni Doña Esme, "we have everything we need. Get ready for tomorrow." Ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang bawat bulong ay umietso, ang bawat ubo ay parang isang malakas na tunog. Para kay Ara, ang lugar na iyon ay parang isang arena. At siya ang gladiator na walang sandata. Nakatayo siya sa tabi ni Doña Esmeralda Cruz, na kalmado at elegante sa kanyang itim na business suit. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si David at Stella. Si David ay nakasuot ng mamahaling suit, ang mukha ay balot ng isang malungkot na ekspresyon. Isang perpektong pag-arte ng isang nagsisising ama. Si Stella naman, sa kanyang puting bestida, ay mukhang isang anghel. Ang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kandungan. Sa likod nila ay isang grupo ng mga abogado na mukhang matatalim at mahal ang bayad. Si Leo ay nakaupo sa likuran sa unang hilera ng mga upuan para sa audience. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong tumango. Isang maliit na gesture, ngunit para kay Ara, iyon ay isang malaking bagay. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. "All rise!" anunsyo ng bailiff. Pumasok si Judge De La Cuesta, isang babaeng nasa edad 50 na may reputasyon sa pagiging istrikto ngunit makatarungan. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo ang pangunahing abogado ni David. Magsasalita pa lang ito, ramdam na ni Ara ang bigat ng kanyang kapangyarihan. "Your Honor," simula nito. Ang boses ay malakas at kumpiyansa. "We are here today for a simple and noble reason. For a father to reclaim his rightful place in the lives of his children." Mga anak na sa loob ng 5 taon ay ipinagkait sa kanya. Kasinungalingan. Ang unang kasinungalingan. Napakapit ng mahigpit si Ara sa braso ng kanyang silya. "My client, Dr. David Imperial, a respected pediatric surgeon, has spent the last 5 years building a stable and prosperous life, all with the hope of one day being able to provide the best future for his children. A future that, sadly, their mother,
Miss Ara Malaya cannot provide. Sunod-sunod na iprinisenta ng abogado ang kanilang mga ebidensya. Ang mga larawan ng staff house ni Ara, kinuha sa mga anggulong nagpapamukha ritong marumi at sira-sira. Ang kanyang financial records na nagpapakita ng kanyang maliit na sahod bilang nurse. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga article at social media posts na kumalat na iprinisenta nila bilang public concern. Miss Malaya is a single mother of 5, pagpapatuloy ng abogado. We admire her efforts, Your Honor. But admiration is not enough to raise 5 children. They need stability. They need a proper home. They need resources. Lahat ng ito ay kayang ibigay ng aking kliyente. Pagkatapos ay tinawag nila si David sa witness stand. Umarte si David na parang bida sa isang drama. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinasabi niya kung gaano niya pinagsisisihan ang kanyang kabataan at pagkakamali. Sinabi niyang gabi-gabi niyang iniisip ang kanyang mga anak. Gusto ko lang pong itama ang lahat, Your Honor, sabi niya, habang pinupunasan ang isang pekeng luha. Gusto ko lang mabigyan ang mga anak ko ng buhay na nararapat para sa kanila. A life of comfort and security. Sumunod si Stella. Ang kanyang testimonya ay mas tuso. Mahal na mahal ko po si David, sabi niya. Ang boses ay parang isang anghel. At ang mga anak niya ay mga anak ko na rin. My only dream is to be a mother to them. Mother, to give them the love and care that they are clearly lacking. Isang patutsada. Isang matalim na punyal na binalot sa matamis na salita. Ang huling tinawag ng kanilang panig ay ang social worker na pumunta sa bahay Pag-asa. Seryoso nitong isinalaysay ang kanyang nakita. Ang sirang slide, ang umiiyak na bata, ang unsafe environment. Ang kanyang report ay formal at walang kinikilingan, ngunit bawat salita nito ay isang pako sa kabaong ni Ara. Habang nakaupo doon, naramdaman ni Ara ang titig ng lahat. Ang titig ng hukom. Ang titig ng mga tao sa audience. Para siyang hinuhubaran at hinuhusgahan. Para siyang isang masamang ina. Isang pabayang ina. Napayuko siya. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na lahat iyon ay kasinungalingan, isang palabas. Pero ang kanyang lalamunan ay parang may bumara. Tumingin siya sa direksyon ni David at Stella. Nakita niya. Sa likod ng kanilang mga malulungkot na maskara, nakita niya ang isang mabilis na pagngiti ni Stella kay David. Isang ngiti ng tagumpay. Parang gumuho ang lahat ng pag-asa ni Ara. Paano nila lalabanan ito? Ang kanilang mga salita laban sa bundok ng mga pekeng ebidensya at perpektong pag-arte. Does the defense have anything to say? Tanong ni Judge De La Cuesta. Ang tingin ay na kay Doña Esmeralda. Tumayo si Doña Esme, kalmado pa rin. We do, Your Honor, sabi nito. Do you have any witnesses or evidence to rebut the claims presented? Ang mga mata ng lahat ay na kay Doña Esme. Ang katahimikan sa courtroom ay halos nakabibingi. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Esmeralda Cruz. Your Honor, sabi nito, ang boses ay malinaw at matatag. We don't just have one, we have 2. Lumingon ito, at ang kanyang tingin ay dumaan kay Ara, kay Leo, bago ito tumuon kina David at Stella. And for my first exhibit, I would like to present the last will and testament of the late Mr. Augusto de Villa, the father of Mrs. Stella Imperial. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong ama ay nagdulot ng isang mabilis na pagkislot ng gulat sa mukha ni Stella.
Maging si David ay napakunot ng noo. Tumingin sila sa kanilang mga abogado na nagkibit-balikat lang, halatang hindi rin ito inaasahan. Mula sa kanyang kinauupuan, naramdaman ni Leo ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula ng pagbagsak nila. "Objection, Your Honor!" Mabilis na sabi ng abogado ni David. "What is the relevance of my client's father-in-law's will to this custody case?" "The relevance, my dear counsel," sagot ni Doña Esme, lumalakad papalapit sa hukom, "is everything. It will establish the true motive behind this sudden and overwhelming display of paternal love." "I'll allow it," sabi ni Judge De La Cuesta. Ang interes ay halata na sa kanyang mukha. "Proceed, Attorney Cruz." Inilabas ni Doña Esme ang isang kopya ng testamento at inilagay ito sa projector. Ang parehong dokumento na ipinadala ni Leo, ngunit ngayon wala ng mga itim na takip. Nakalagay po dito, Your Honor, sa Section 4, Paragraph B, sabi ni Doña Esme, habang itinuturo ang isang bahagi, na ang kabuuan ng yaman ni Mr. Augusto de Villa ay mapupunta lamang sa kanyang anak na si Stella at sa asawa nitong si David sa isang kondisyon, na sila ay magkaroon ng isang lehitimong tagapagmana na magdadala ng apelyidong imperial. Nagsimula ang bulungan sa courtroom. Malinaw na ngayon ang motibo. Hindi ito pagmamahal, pera. Pero hindi po iyan ang buong kwento, pagpapatuloy ni Doña Esme. Ang kanyang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Dahil ang kopya na isinumite ng panig ng imperial sa korte para patunayan ang kanilang interes sa mga bata ay may kulang. Mayroon silang sinadyang itago. Kinlik ni Doña Esme ang isang buton at isang pangbahagi ng dokumento ang nag-zoom in. Ito po ang Section 4, Paragraph C, ang bahaging tinakpan nila, at binasa niya ito ng malakas para marinig ng lahat. Sa pagkakataong subukan ni David Imperial na angkinin ang mga batang dati na niyang itinakwil para lamang matupad ang kondisyon sa itaas, ang buong testamento ay magiging null and void. At ang kabuuan ng aking yaman ay automatikong ililipat sa St. Jude's Orphanage and Children's Foundation. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ang testamento ay hindi isang regalo, Your Honor," sabi ni Doña Esme. "Ito ay isang patibong, isang pagsubok mula sa isang ama na alam ang tunay na kulay ng kanyang manugang." Napatingin ang lahat kina David at Stella. Ang kanilang mga mukha ay namumutla na parang papel. Ang kanilang perpektong pag-arte ay nagsisimula ng gumuho. That's a fake!" sigaw ni David, napatayo. "That's a fabricated document." "Is it, Mr. Imperial?" kalmadong tanong ni Doña Esme. "Because the original copy, notarized and sealed, is right here." Itinaas niya ang isang lumang envelope na may selyo, ngunit hindi pa tapos si Doña Esme. "Pero hindi lang po kasakiman ang problema dito, Your Honor," sabi niya. "Mayroon ding karahasan at panlilinlang." Tiningnan niya si Ara at bahagyang ngumiti. "The defense calls its first witness, Mrs. Linda Reyes." Pumasok si Mrs. Reyes, ang dating katrabaho ni Ara. Nanginginig ito, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang lahat, ang narinig niyang pag-uusap. Ang pagpilit ni David kay Ara na magpa-abort. "Sinungaling!" sigaw ulit ni David, ngunit pinatahimik siya ng hukom. Ang bawat salita ni Mrs. Reyes ay lalong nagbabaon sa kanya sa kumunoy. Pagkatapos, tumingin si Doña Esme kay Stella. "At para naman po kay Mrs. Imperial," sabi nito. "Mayroon din po kaming isang maliit na bagay na gustong iparinig sa korte." Nagsignal siya sa isang court aide.
Isang speaker ang inilagay sa harap ng mikropono at pinatugtog niya ito. Take this. Mag-umpisa ka ng bagong buhay. Malayong malayo dito. Ibibigay mo na lang sa amin ang mga bata. Ang boses ni Stella, matamis pero puno ng lason, ay pumuno sa silid. Malinaw, walang duda. You will regret this, you poor little thing. Sisirain namin ang buhay mo. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. Si Stella ay parang isang estatwa. Ang kanyang magandang mukha ay nagmistulang isang basag na maskara. Tumingin siya kay David na para bang humihingi ng tulong, pero si David ay nakatingin lang sa sahig, talunan na. I have no more questions, Your Honor, sabi ni Doña Esme. Tumayo si Judge de la Cuesta. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding galit sa kanyang mga mata. Tumingin siya kina David at Stella na para bang sila ang pinakamaruming bagay na nakita niya. The court has heard enough, sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas. The petition for custody filed by Mr. David Imperial is hereby dismissed with prejudice. Furthermore, pagpapatuloy niya, this court finds that there is substantial evidence of perjury, attempted fraud, and witness intimidation. I am ordering the court sheriff to take Mr. and Mrs. Imperial into custody pending a full investigation by the prosecutor's office. Parang isang kulog ang narinig ni Stella. No! Isang nakakabaliw na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sinisira ang kanyang malaanghel na imahe. Hindi! It's not true! Kasalanan niya ang lahat! Itinuro niya si Ara. That pathetic woman! Dalawang sheriff ang lumapit sa kanila. Nagsimulang magpumigla si Stella. Si David naman ay parang isang lobong pinabagsak. Walang imik, walang laban. Habang kinakaladkad sila palabas, ang mga mata ni David ay nagtama sa mga mata ni Ara. Sa huling pagkakataon, wala nang galit o pagmamataas sa mga iyon. Tanging pagsisisi. Isang malalim at huling-huling pagsisisi. Nang maisara na ang pinto, tumayo ulit ang hukom. Tumingin ito kay Ara at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay lumambot. Miss Malaya, sabi nito, this court recognizes you as the sole and rightful parent of your 5 children. The DSWD will be instructed to release them back into your care immediately. Case dismissed. Gavel bang. Tapos na. Ang bigat na pinapasan ni Ara sa loob ng maraming linggo, sa loob ng 5 taon, ay biglang nawala. Napaupo siya sa kanyang silya. At sa harap ng lahat, sa gitna ng malamig na courtroom na iyon, humagulgol siya. Hindi ito iyak ng sakit o takot. Ito ay iyak ng ginhawa, iyak ng pasasalamat, iyak ng isang inang nanalo sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ang pagbabalik sa Bahay Pag-asa ay ibang-iba sa lahat ng pag-uwi ni Ara sa buong buhay niya. Nang bumaba sila mula sa sasakyan ni Leo, hindi ang karaniwang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang buong hardin ay puno ng tao. Ang mga residente, mga staff, si Aling Nita, si Doña Esme, lahat sila ay naroon. May hawak silang mga lobo at isang malaking banner na may nakasulat, Welcome home, Ate Ara and kids! At sa gitna ng lahat, tumatakbo papalapit sa kanya ang 5 pinakamahalagang tao sa kanyang mundo. Mama! Ang sabay-sabay na sigaw na iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Ara. Lumuhod siya at ibinuka ang kanyang mga braso. Isa-isang pumasok sa kanyang yakap ang kanyang mga anak. Ang bigat ng kanilang maliliit na katawan, ang init ng kanilang mga yakap, ang amoy ng kanilang buhok. Ito ang langit. Ito ang kanyang tagumpay. Namiss ka po namin, Mama, sabi ni Angelo.
habang nakasubsob ang muka sa kanyang balikat. Ayoko na po dun, Mama, sabi naman ni Ayla, humihikbi. Okay na mga anak, nandito na si Mama, sabi ni Ara, habang hinahalikan sila isa-isa. Hindi na tayo magkakahiwalay, pangako. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Leo. Nakatayo ito sa di kalayuan, hindi lumalapit, na para bang nagbibigay sa kanila ng espasyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakangiti. Isang ngiting puno ng saya at ginhawa. Ang mga sumunod na linggo ay mga linggo ng paghilom. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni David at Stella ay kumalat na parang apoy. Nawala ang kanilang yaman. Nasira ang kanilang pangalan. Sila ay naging isang babala, isang kwento ng kasakiman na nagdulot ng sarili nitong kapahamakan. Ngunit para kay Ara, hindi na sila mahalaga. Sila ay parte na lang ng isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Ang bahay Pag-asa ay unti-unting nagbago. Hindi na lang ito isang senior care home. Naging isa itong malaking tahanan. Ang mga residente ay naging mga lolo at lola ng quintuplets, nagtuturo sa kanila ng mga lumang laro, nagkukwento ng mga alamat. Si Aling Nita ay naging parang pangalawang ina ni Ara. At si Leo, nagbago rin si Leo. Hindi na niya tinatago ang sarili sa likod ng mga numero at patakaran. Mas madalas na siyang ngumiti. Minsan, nahuhuli siya ni Ara na nakikipaglaro ng taguan sa mga bata. Minsan naman, nakaupo lang ito kasama ng mga matatanda, nakikinig sa kanilang mga kwento. Ang pader na yelo sa paligid niya ay tuluyan ng natunaw, at ang lumabas ay isang lalaking may mabuti at mainit na puso. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, naglalakad-lakad si Ara sa hardin. Ang gabi ay tahimik at malamig. Hindi ka makatulog? Isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Si Leo. May dala itong 2 tasa ng mainit na tsaa. Masyado lang maraming iniisip, sagot ni Ara, habang tinatanggap ang isang tasa. Masasayang isipin sana, sabi ni Leo, ngumiti. Oo naman, sagot ni Ara. Masaya at mapagpasalamat sa'yo. Tumingin siya ng diretso kay Leo. Leo, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Umiling si Leo. Huwag mo nang isipin yon, Ara. May mga bagay na hindi nababayaran. Ang makita kang masaya kasama ng mga anak mo, sapat na yon. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng mga bituin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable at puno ng mga hindi sinasabing salita. Naaalala mo ba yung sinabi ko sa ospital? Biglang tanong ni Leo. Tungkol sa bahay Pag-asa na isang pabigat. Tumango si Ara. Nagkamali ako, sabi ni Leo. Ang tingin ay nasa malayo. Hindi ito pabigat. At ang pamilya, hindi rin pala ito pabigat. Akala ko ang pag-ibig at pamilya ay kahinaan. Isang bagay na magpapabagal sa'yo. Pero sa'yo ko nakita. Ito pala ang nagbibigay sa'yo ng lakas. Tumingin ito sa kanya, at ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Ara. Ara, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ayoko nang maging landlord mo. Napangiti si Ara. Okay lang, mabait ka namang landlord. Hindi, sabi ni Leo. Mas lumapit ito. Gusto kong maging parte ng pamilya mo, kung papayagan mo ako. Ang puso ni Ara ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na ba iyon? Ang simula na matagal na niyang pinangarap pero natatakot ng umasa? Gusto kong maging kaibigan ng mga anak mo, pagpapatuloy ni Leo.
Gusto kong maging kasama mo sa hirap at ginhawa. Gusto kitang makitang ngumiti araw-araw. Leo, mahal kita, Ara, sabi niya. Simple at direkta. Walang paligoy-ligoy. Mahal kita at mahal ko na rin ang 5 makukulit na anghel mo. Hayaan mo sanang patunayan ko sa'yo. Ang mga luha na namuo sa mata ni Ara ngayon ay hindi na dahil sa sakit. Ito ay dahil sa purong kaligayahan. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klasing pag-aalaga. Ngayon lang niya naramdaman na ligtas siya. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Leo. Isang simpleng gesture na nagsasabi ng lahat. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Ara ang paligid. Ang mga ilaw mula sa mga silid ng mga residente, ang tunog ng mga kuliglig, ang init ng kamay ni Leo sa ilalim ng kanyang palad. Natagpuan na niya. Sa lugar na akala niya ay katapusan na niya, doon pala naghihintay ang kanyang bagong simula. Isang bagong pamilya. Isang bagong pag-asa. Isang bagong pag-ibig. Dito sa Bahay Pag-asa. Ang kanilang tahanan. Ngumiti si Ara, isang tunay at payapang ngiti. Habang nakaupo sila doon, sa ilalim ng libu-libong bituin, alam niyang nasa tamang lugar na siya. At sa di kalayuan, dahan-dahang lumuhod si Leo. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit at kumikinang na bagay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pag-asa ni Ara, Leo at ng kanilang 5 munting anghel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak at pagbangon ni Ara. Salamat sa pananatili sa kanyang tabi sa gitna ng mga pagsubok at sa pagsaksi sa kanyang dahan-dahang paghilom. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat hibla ng sakit at pag-asa ng ating mga bida at naging inspirasyon ko ang inyong walang sawang suporta. Ang kwento ni Ara ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong handang magmahal at magprotekta ng walang kapalit. Ito ay kwento ng hindi matatawarang katatagan ng isang ina at ng pag-ibig na kayang sumibol sa pinakaimposibleng pagkakataon sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may naghihintay na pagsikat ng araw. Ngayong tapos na ang ating paglalakbay, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot at babaunin mula sa kwento ni Ara at Leo? Ibahagi nyo naman sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, naway manatili sa inyong mga puso ang pag-asa at ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Pusong muling umiibig.